the public consultation on the controversial anti-political dynasty bill. And for details, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, sa Cavite ginawa ito. Pero sa ulat mo kanina sa One Balita Pilipinas, may mga pro-political dynasty. Sino-sino itong mga to? At anong problema nila? Yes, good afternoon, Lord. Danny, dito nga sa Carmona, Cavite. Technically, nakauwi na yung mga tao pero kanina narinig natin yung ilan sa mga pahayag nga ng mga residente dito sa Cavite. At marami ang nagsabi na itong political dynasty daw kasi ay meron daw advantages, maging disadvantages. Kanina narinig natin yung isa si Ellie, yung pakilala niya, member siya ng kabataan pero nasabi niya na nasa pagitan daw siya ng pro at anti dahil nga raw pag daw nasa political dynasty nga ay sinasabi niya na may continuity doon sa mga proyekto na hindi natapos ng kanilang mga family members at ang disadvantage naman daw talaga ayun nga hindi nagiging equal yung pagtakbo dahil yung tsansa na manalo ay napupunta na nga doon sa mga famous surnames na kilala dito. Meron din tayo nakausap si Lina Bawalan, sabi niya naman na ayos naman daw kasi yung pamamalakad dito sa Cavite kahit merong political dynasty. So nasa sa tao na rin daw talaga yan kung bakit sila ang binoto at kung sino talaga ang iboboto nila lalo na dahil inaabangan din natin yung 2028 national elections. Alright. Balita natin, ang susunod dyan ay Cebu at Cagayan de Oro. Cebu specifically, interesting din kasi ang lugar na yan puro political dynasties din. Cavite, political dynasty din. So, maraming salamat sa iyong ulat ng ating mobile journalist, Amy Atienza. Thank you, Amy.